Ginamit ng Europa ang India bilang katuwang sa harapin ang mga Hudi at sa gitnang silangan sa pagtulungan sa seguridad at pagbigay teknolohiya at pakipag-ugnayan sa diplomasya. Layunin nilang bawasang impluensya ng mga Hudi, protektaran ang interes ng relihiyon at pananatilihin ang kaayusan at kalakalan ng enerhiya. Inanunsyo ng Saudi Arabia na ang pagpalaganap sa puwersang Amerikano malapit sa hangganan ng Yemen. Ayon kang Erdogan, ito ay bahagi hakbang upang palakasin ang seguridad ng relihiyon. Samantala, sinasabi rin na wala na si Bashar al-Assad ang kanyang huling pagkakataon na magtagumpay sa kanyang layunin. Ang kabisira ng Russia ay nakialam sa digmaan sa Syria. Nagpadala naman ng Iraq na mensaheng pang-emerhensiya sa Syria. Samantala, ibinunyag ng Amerika ang impormasyong intelligent tungkol sa mga naganap sa relihiyon. Sa kabilang banda, nagpadala ang Tel Aviv na 10,000 na mandirigma hanggang sa Syria bilang tugon sa banta ng Iran. Ayon sa Iran, anumang suporta na ibibigay ng Syria ay kanilang tutugunan at mahigpit na aksyon. Patuloy ang tensyon sa relihiyon dahil sa mga pagsagupaan ng iba't ibang bansa habang ang Syria ay nagiging sentro ng sigalot. Nagpadala si Putin ng regalo sa Belarus, kasabay ang pangako para sa malalim na kooperasyon. Samantala, inanunsyo ng Germany magpadala ng long-range missile sa Ukraine bilang suporta sa kanilang dipinsa. Sa kabilang banda, inuulat ng nagawa ng kudita ang leader ng North Korea ang nagdulot ng tanong kung hanggang saan ang kanyang kapangyarihan. Sa gitna ng lahat ng ito ay tila nagpatuloy ang digmaan at naghihintay habang ang mundo ay nanonood sa mga sumusunod na hakbang ng mga pangunahing leader. Ang pangyayaring ito ay nagdala ng bagong tensyon at pag-alala sa pangdaigdigang seguridad. Ang tensyon sa pagitan ng mga Hudi at ang kanluraring ahensya nangunguna ang Amerika ay nagpatuloy tumitindig sa Red Sea. Narinig ang ingay ng mga missile at sasakyang pangdigma ng Hudi. Ayon sa Estados Unidos, pinakamalakas na ang presensya ng militar sa timog hangganan ng Saudi Arabia at Yemen. Isang ulat mula sa Reuters ay nagsasabing nagkaroon ng kasunduan para sa pagtayo ng sistema ng Patriot at nagbibigay pagsasanay sa mga puwersang Saudi upang palakasin ang mga depensa laban sa mga banda. Ayon sa mga ulat, hindi binanggit ang mga militaring source ang eksaktong bilang ng mga puwersang Amerikano sa relihiyon. Gayunpaman, pinakalat ito sa mga hangganan ng Saudi Arabia sa isang pagpupulong ng London. Sinasabi ng leader ng European Mission na hindi sapat ang kanilang naval force upang protektaran ang lahat ng barko ng Red Sea laban sa mga pag-atake ng Hudi. Kailangan nila ng mas malaking suporta mula sa mga kalyado. Kamakailan lang, nakigpulong si Aspis Pacilio sa Indian Naval upang talakayin ang posibleng karagdagang suporta sa misyon sa Aspidas. Samantala, nanawagan ng China karagdagang pagtatapos ng digmaan sa relihiyon upang magresolba ang krisis sa Red Sea. Ayon sa ambasador ng China sa Yemen, ang katangiang solusyon ay pagtigil ng labanan. Bagamat nagpadala ang barkong pangdigma ang Estados Unidos at ang kanluraring bansa sa Red Sea, sinabi ng China na hindi ito pinahina ang mga Hudi. Sa halip pinalakas pa ito sa mga kalaban. Ang sitwasyon ay giging mas kritikal at ayon sa mga eksperto, ang bansa ay hindi naghanap ng kapayapaan kundi pasamantalang tigil putukan lamang sa gitna ng digmaan. Ayon sa isang Turkish diplomatic source, nagkita ang foreign minister ng Turkey, Russia at Iran sa Doha bilang isang bahagi ng Astana process para sa Syria. Sinabi ni Recep Tayyip Erdogan na ayaw niyang makita magpatuloy ng karahasan sa Syria. Ngunit hindi tumugon si Bashar al-Assad sa alok ng Turkey para sa isang diplomatikong kasunduan. Ayon sa isang intelligence information, ang mga lugar na hawak ng posisyon tulad ng Idlib, pati na rin sa mga Hama at Homs ay maaring bumagsak sa mga sumusunod na oras. Ang sitwasyon ito ay nagpakita ng patuloy ng tensyon sa posibleng pagbabago ng dynamic na digmaan sa Syria. Sinabi ng presidente ng Syrian National Assembly mula sa Iran, nagpatuloy ang suportaran ng seguridad ng Syria at ang mamamayan dito. Ayon sa ulat ng US Department of Defense, ang Moscow at ang Tehran ay naubusan ng militar dahil sa kanilang intervention sa Ukraine at sa iba pang kasulungatan ng relihiyon. Ang ulat dito ay nagpakita na epekto ng kanilang aksyon sa labas ng kanilang bansa. Bukod dito, inaulat ng Minister of Defense ng Amerika ay tumitinding tensyon sa relihiyon ay nagdulot ng mas malalim na krisis at nagpadala sa sitwasyon sa seguridad sa buong lugar. Ang mga puwersang Hudi ay nagpatuloy sa pagpakita ng lakas kabilang sa mga pagsikap ng kanluraring ahensya na pahinain sila. Habang nagpatuloy ang tensyon sa pagitan ng bansa sa Red Sea na may mga palatandaan na ang mga pangdaigdigang puwersa ay naghanda para sa mas malaking sagupaan.
Ang tanong ngayon ay kung hanggang kailan magtatagal ang tensyon at kung mayroong posibilidad na bang magkaroon ng kapayapaan o ang mga pangyayari ito ay nagresulta lamang na mas matinding digmaan. Ang mga sitwasyon na ito ay nagdudulot ng pag-alala at pagkatakot sa buong mundo na nagkatayo sa gilid ng isang bagong kabanata sa kasaysayan. Ang hakbang na gagawin ng bansa at ang kalyansa ay maaring magtakda ng patungo sa kahirapan. Sa ngayon, ang hirap ay puno na hindi tiyak na kinabukasan at ang lahat nagmamasid kung paano magwakas ang tensyon at kung anuman ang hakbang na susunod upang matamo ang kapayapaan at maiwasan ang digmaan. Mula sa American Plundered Agency, ayon sa Iranian Foreign Minister Abbas Al-Khaji, palagi nilang sinusuportaran ang Iran at Syria at nagpatuloy na gagawin sa buong lakas at alinsulod sa lahat ng pangangailangan ng Damasco. Dagdag pa nila, ang mga banta sa terorismo ay isang seryosong isyu na pangailangang harapin at ang Iran ay nagpatuloy sa pagsuporta laban dito. Ang pahayag na ito ay naglalayon na ipakita na matibay na ugnayan ng Iran at Syria ang pangangailangan ng kanilang kooperasyon sa pagpalakasang seguridad sa relihiyon. Hindi lang sa Syria ang banta, kundi sa buong relihiyon at ang terorista ay maaaring magtakda ng paghagsik ng kaguluhan sa mga bansa tulad ng Turkey, Jordan at Iraq. Ang mga barko ng Ruso ay naglungsad ng missile strike sa mga target ng posisyon ng lawigan ng Hama na inilarawan bilang malupit na tumatagal ng ilang oras. Ang mga strike ay nagdulot na panawagan mula sa apektadong tao na humiling ng agarang tulong mula sa Moscow upang siya ay maligtas at makalabas ng Syria. Bilang tugon ay nagbigay ng pahayag ang Ministry of Foreign Affairs ng Russia. Ipinahayag ang Minister of Foreign Affairs ng Russia na patuloy nilang sinusubaybayan ang sitwasyon ay nagbibigay nila ang suporta sa mga hakbang na sinisagawa ang kanilang pwersa sa Syria. Pinatuloy din nila ang mga mamayan at ang pwersang naglalayon iwasan ang mga lugar na apektado laban upang maprotektaran ang kanilang kaligtasan. Samantala, ang mga bansa sa relihiyon ay kabilang ang Turkey, Jordan, Iraq ay nag-alala sa pagtuloy ang paglala sa sitwasyon at apektado dito ang seguridad ng buong gitnang silangan. Ang banta sa terorismo ay hindi limitado sa Syria lamang, kundi ito ay nagpakita ng panganib sa buong relihiyon at ang terorista ay maaaring nagmula sa Syria at naghagsik ng gulo sa mga bansa tulad ng Turkey, Jordan at Iran. Ayon sa ulat mula sa kabalyero ng Syria hanggang sa mga tagasunod ni Stalin at Putin, nagkaroon ng aksyon kung saan inuulat ang mga barkong Ruso at naglungsad ng missile strike na tumatarget sa mga site ng posisyon ng lawigan ng Hama. Ang mga strike na ito ay nilarawan bilang brutal na tumagal ng ilang oras. Dahil dito, nagbigay ng pahayag ang Minister of Foreign Affairs ng Russia na nagsasabing naubos na ang oras at ng kanilang nabigay na tulong mula sa pagligtas sa mga apektadong tao at umalis sa Syria. Ang pamalaan ni Bashar al-Assad ay nagulat sa mga kaganapang ito. Nagresulta sa isang siri ng mga militar ng pag-atake sa Syria. Kasabay nito, nagkaroon ng tensyon na hanggang Syria at Israel, kung saan ang Israeli Defense Minister ay nakig-ugnayan sa Heresy Army upang patasin ang tensyon. Ang panghakbang na ito ay naganap kasabay ang pag-usad sa pwersa ng Syria, posisyon patungo sa lungsod ng Homs. Ang ikatatlong pinakamalaking lungsod sa Syria ay nagdulot ng karagdagang tensyon sa relihiyon. Habang nagpatuloy ang tensyon, inihayag ang Israeli Defense Force ang paglalagay ng karagdagang pwersa ng relihiyon sa Hizmet na pagpataas ng mga alalahanin sa seguridad. Ang mga paggalaw na ito ay naglarawan ng patuloy na pag-alala sa sitwasyon sa Syria, kung saan ang epekto ng hidwaan at naramdaman na hindi lamang sa loob ng bansa, kundi pati na rin sa mga karatig bansa. Ang pagkaroon ng pwersang internasyonal at ang pagpatuloy sa militarisasyon ng relihiyon ay nagdulot ng mas mataas na panganib pagkalat ng kaguluhan. Sa kabila sa mga pagsisikap ng mga bansa at makig-ayos at pagtulungan, ang sitwasyon tila nagpatuloy ang pagdulot ng hamon sa buong relihiyon na naglalagay sa panganib ng mga mamayan at nagpatibay sa tensyon sa pagitan ng makapangyarihang bansa sa mundo. Inanunsyo ng I-24 News Channel na ang Al-Huran ay okupado at inuulat ang alib na bahagi ng Syria ay nasasakupan ng mga Arabo. Ayon sa isang tagapagsalita, nilabas ng Iran ang sasagutin nito ang anumang pagtatangkang pagpadala ng armas o pwersang patungo sa Syria. Ayon sa ulat ng channel, itinanggi natin ngayon ang sitwasyon sa silangan. Pagdating sa kanlurang bahagi, tinutukoy natin ang digmaan sa pagitan ng Russia, Ukraine at kanluran. Patuloy tinutupad ni Putin ang
kanyang pangako at habang patuloy na nakasilmuha si Putin sa kanluran sa larangan ng militar at politika, pinalakas din niya ang ugnayan at pagtulungan sa kanyang mga kalyado. Ang Pangulo ng Russia at ang tensyon sa silangang Asya, particular sa South Korea, inalathala ng Korean News Agency, Yonhap, na ang posisyon ng bansa ay nagpakita sa kalituhan kaugnayan sa mga bagong batas ng teritorial. Ang mga batas na ito ay nagdulot sa tensyon at pinipilit ang posisyon na mapilit ang mga ministrong depensa ng South Korea na magsalita tungkol sa pahayag hingil sa teritoryo. Maraming salamat sa inyong panunood. Masaya na po kaming mga content creator. Naka-like kayo at nakasubscribe sa aking channel.